Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Awit, chapter 105 verses 1 to 45. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Diyos na si Yahweh ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang tipang pangako'y lagi nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay. Para sa Israel, ang tipan na ito ay pangwalang hanggan. Sinabi ng Diyos, ang lupang Kana ay ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na ipapamana. Nang panahong iyon sila ay iilan, hindi pa marami, kaya sa lupang tinirhan nila ay hindi na natili. Tulad nila noon ay taong lagalag na palipat-lipat, kung saang lupalob, mga karian sila napasadlak. Sino man ay hindi niya tinulutang siya ay alipinin, ang haring magtangka na gumawa nito ay pananagutin. Ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Sa lupain nila ay mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila ay may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Mga paa nito ay nagdanas ng hirap ng maikadena. Pinagkwintas ng kolyar na bakal pati lieg niya. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong si Yahweh na siyang nangakong siya'y tutubusin. Ang ginamit ng Diyos sa isang hari upang dumaya, pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala sa buong lupain si Jose ginawa niyang katiwala. Siyang sinusunod ng mga prinsipe doon sa palasyo, siya ang pag-asa ng mga matandang ang gaway magpayo. Sa bansang Ehipto, itong si Israel ay doon nagpunta. Sa lupain ni Ham, ang nunong si Jacob ay doon tumira. Ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Sa kainutusan itong si Moises sinugo ng Diyos, sinugo rin niya pati si Aaron ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto ay maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Ang isang ginawa niya ay pinadilim sa buong lupain. Ang ginawang ito ay hindi inintindi ni hindi pinansin. Ang ilog at batis ay kanyang ginawang dugong dumadaloy. Pawang nangamatay ang lahat ng isdang dooy lumalangoy. Napuno ng mga palakang kay Rami ang buong lupain. Maging mga silid ng mahal na hari ay may palakarin. Sa utos ng Diyos ay maraming niknik ang biglang sumipot. Sa lahat ng dako kay Rami ring langaw, gayon din ng lamok. Sa halip na tubig ay maraming yelo ang nagsilbing ulan. Ang kulog at kidlat ay salasalabat nilang nasaksihan. Ang mga ubasan, mga punong kahoy katulad ng igos, ay kanyang nilagas. Mga bunga nito ay hindi na nahinog. Isang utos lamang at biglang dumating ang maraming balang. Langit ay nagdilim sa dinami-rami ay hindi mabilang. Lahat ng gulayin at mga halaman sa buong lupain sinira ng balang, mga bunga nito ay kanilang kinain. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay, kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Pawang nangatuwa ang mga Ehipsyo nang sila'y umalis, pagkat natakot na sa mga pahirap nilang tinitiis. Ang naging patnubay nila sa paglakad kung araw ay ulap at kung gabi naman ay haliging apoy na nagliliwanag. Nang sila'y humingi niyong makakain, pugo ang nakita, at buhat sa langit sila ay binusog ng maraming mana. Sa bitak ng bato bumukal ang tubig nang sila'y mauhaw, pinadaloy niyang katulad ay ilog sa gitna ng ilang. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod, nang kanyang ialis umaawit sila ng buong alindog. Ang mga hinirang ay binigyan niya ng lupang malawak, sila ang nag-ani sa lupaing iyong iba ang naghirap.
Ginawa niya ito upang ang tuntunin kanilang mahalin. Yaong kautusan, ang utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Purihin si Yahweh.